Sinibak po sa pwesto ang ilang opisyal ng DPWH na sangkot sa iba't ibang issue sa gitna pa rin po yan ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects. Ang ibig sabihin po ng sinibak ay relief po lamang ito hindi pa po ito tanggal sa pagka-empleyado ng DPWH. Kabilang po sa mga tinanggal ang mga direktor sa region mula Ilocos Region, Calabarzon, Bicol Region at Central Visayas. Sibak din po sa pwesto ang mga assistant regional directors mula sa Mimaropa at sa Bicol Region. Habang mapapalitan po na rin daw ang district engineers ng Manila 3rd District at South Manila District Engineering Office. Hindi na po nagbigay pa ng eksaktong detalye si DPWH Secretary Vince Dizon kung bakit sinibak ang naturang mga opisyal. Pero kanyang kinukumpirma na marami ngayong iniimbestigahan ng ahensya tungkol pa rin po sa flood control scandal. Kinumpirma ng ilang mambabatas na may mga nagpaplano na maghain po ng impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ng budget insertions. Inalok daw si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi umano ang kongresista. Tiwala naman ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara na mahihirapan makakuha ng sapat na pirma ang anumang impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos Jr. Habang ang palasyo tinawag na chismis at pamumulitika lamang ang nagbabadyang impeachment. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na wala silang ginagawa o walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumambyo na po raw si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. At ayon sa report, itinanggi ni Alcantara sa kanyang counter affidavit na wala umano siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o ghost projects. Una pong ibinunyag ni Alcantara sa pagdinig po ng Blue Ribbon Committee na mayroong pagkakataong siya mismo ang naghahatid ng pera sa ilang mga mambabatas. Nagbalik rin daw siya na higit sa 181 million pesos sa DOJ bilang bahagi po ng kanyang restitution. Ang pera daw po ay na ito ang kanyang komisyon mula sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Babala tuloy ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pamphilo Ping Lacson, pwedeng makasuhan ng perjury ang sinuman pong magbabawi ng kanilang sinumpaang salaysay. Habang si Senate President Tito Soto naman ay hindi pa raw po nakikita ang sinasabing pagbawi ni Alcantara sa kanyang naunang pahayag. Paano yung 100 plus million na binigay niya, babawiin din niya? Hindi ganun kadali yun eh. Ang mga experience ko nung araw pa hanggang ngayon, yung recantation, napakahina. Kahit sa husgado, laging matibay yung unang statement eh. Yan po ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto III sa panayan po ng programang ito. Tetestigo naman sa Sandigan Bayan si DPWH Secretary Vince Dizon laban kay dating kongresista na si Zaldi Co. Kaugnay po ng flood control scandal. Kasado na raw ang pagdinig sa susunod na linggo, Enero 20. Kaugnay pa rin po yan sa maanumalyang road dike sa Oriental Mindoro na proyekto ng SunWest na kumpanyang itinayo ni Zaldi Co. Kabilang sa kinakaharap na kaso ni Co ay graft at malversation. Samantala, lumalabas po naman sa isang survey na halos 6 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang mapapanagot ang mga sangkot na opisyal sa flood control scandal. Ayon po sa December survey ng Pulse Asia, 59% ng mga Pilipino ang naniniwalang makukulong ang mga nasa likod ng katiwalian. Yun nga lang,
Bumaba po yan mula sa 71% nung unang ginawa po ang survey noong Setyembre. Sa kabilang banda ho naman, karamihan din po sa mga Pinoy o 51% ay naniniwalang pinakamalaking factor sa magiging desisyon ng korte ang paggamit ng impluensya ng mga sangkot na opisyal para hindi sila makonvict. Lumalabas din po sa survey na 48% ay hindi tiwalang mariresolba ni Pangulong Marcos Jr. ang usapin ng flood control scandal. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!